Ayan na ang punong pinakiusap ko sa kanilang putulin na. O, ayan, diba? Di ang gandang tingnan. Oh. Itong kalamansi namin ay malapit ng gaganda. Gaganda na uli ang kanyang pag-bloom ng kalamansi. Diba? Kasi madaling maano yung kalamansi, madaling matuyot yung kanilang bunga. Tinan niyo po. Ayan, oh. Maliit pa lang ay hindi na maganda ang bunga. Kaya titingnan natin. Pitasin natin ito. Yan, o tinan nyo po. Nagkakasakit kasi ang kalamansi dahil na tatakpan siya ng malaking punong mangga na ito. Ito po ay kasi dekada na. Pinakiusap ko lang sa kanila na ipaputol na. Masarap din ang may puno ng may mga ampalaya. Tatlo na, lalaki na ng puno. Ay, ano. Yan, yung isa bulok na nga. Yan, masarap ang may ampalaya sa may gulay sa paligid ng bahay. Sa gilid-gilid lang yan. Kaya nagpursige po kami talagang ipaputol itong manggang ito. Ito nyo. Maganda na ngayon. Ayan. Ano na siya. Dapat pala ito hindi, meron na siya, may mga bagong sanga na. Ayan, gaganda na yung kalamansi namin. Gaganda na siya. Gaganda na yan. Ay, ang lalaki ng lalaki ng ang lalaki ng kalamansi. Yan, kasi po pag naaarawan sila, na sila, gaganda na yung puno. Kaya nagpursige po talaga akong ipaputol itong puno na ito. Dekada naman na po kasi. Tsaka bagyo-bagyo, baka bumagsak pa ito dito sa bakod. Mas lalo pang na makakasagabal. Tama siya. Ganda na. Sarap din talaga na may tanim ka. Meron kaming atis at yung aming papaya. Ang dami, daming bunga. Kumpul-kumpul. Diba? Kumpul-kumpul. Ang ganda na. Ganda na siya. Gaganda na yung puno ng kalamansi namin. Dadami na naman ang bunga niyan. Mahal po ang kalamansi kasi ngayon. Ganda na. Basta makikipag-usap ka lang talaga ng maayos dito sa mga kapitbahay na to, although hindi pa po nila talaga naipaputol ng maayos. Doon tayo sa likod. Titingnan natin yung kalamansi sa likod.
Mansi naman namin ay namatay. Pinutol ko na. Yan ang may magandang magandang puno ng kalamansi. O, tinan nyo po. Diba? Maganda yung may maano talaga. Meron kang yan. Kahit ganito lang kaliliit. Maganda na siya. Yun lang talagang namatay siya. Merong isa dito parang dalanghita naman yata ito. Ay, dalanghita. Hindi, parang suha po siya. Kailangang hilahin yung puno para mag-bloom siya. Sana meron na kaming suha. Ang bango ng kalamansi. Tingnan nyo po, may nahaharvest kang kalamansi. Yan, since namatay na yung isa, gaganda na ito. Lalaki na rin siya. Pinutulan na rin to ng aking darling deer para gumanda yung puno. Naputol ko na yung naputol ko na. Tama na yan, sagad na yan na yan, di bali na. Tinan mo, ang lalaki na ng bunga niya, para hindi nagkakasakit yung mga kalamansi. Ang dami na niyang bunga. Medyo mo po mahal ang kalamansi. Ngayon, meron na kaming 2 puno ng kalamansi. Isa sa likod, isa sa harap. Ayan. Ayan siya. Hindi na yung mahaba. Masakit na sa ito. Marami. Dami liliit Maano siya, makumpul ang bunga nito. At least meron na tayong isang kalamansi sa harap ay sa likod. Ito sana dalanghita sana ito. Ay dalanghita. Suha sana ito. Sana nga suha. Ayan, diba? Ang sarap na may mga puno. Yung atis namin. Marami kaming atis dito. Maraming atis. Maraming bunga mga atis, maliliit pa lang. Pero madali na silang mahinog. Ayan. Atis. Atis naman. Yung aming pinutol na malunggay naman dito. Ayan, tumutubo na naman. Kaya maganda talagang pinupuno. Kita nyo po, ganyan lang talaga ang malunggay. Kapag sila ay may buhay pa, kahit putulin mo, kusang umuusbong. Diba? Ito naman ay isa langka. Meron na kami isang langka doon. Maganda talaga po yung meron kang tanim sa bakuran. Meron kaming langka, atis, kalamansi, at saka ito guyabano naman itong isa. Guyabano naman itong isa. Diba? Tapos nagpapalaki ng bayabas. May isang bayabas din doon. So yan, ang sarap ng may sa paligid. Yan lang ang aming may pagmamalaki. Pag meron kang tinanim, meron kang aanihin. Yung langka namin, ang dami na pong binunga niyan. Hindi na taglangka ngayon.
Ubos na. Diba? Magtanim ka lang talaga. Ito. May papaya din dito. Madalang naman ito. Ang lalaki na ng buhok niya. Diba? May aanihin ka talaga eh. Basta magtanim ka lang. Atis. Napunta dito yung antik sa Atis. Dati yan nasa Mangga yung yung antik. Ngayon nandito na siya sa sa Atis. Kainis. Daming antik oh. Napunta dito yung antik sa Kamaano. Ayan, kaya po talaga pilit kong pinatanggal itong manggang ito. Kasi yung antik, ang lalaki. Napunta tuloy siya dito sa sa bumibitak-bitak na ang Atis. Dapat matanggal yung ng antik, yung kanyang puno. Kaya nga nagpursiging tanggalin ang mangga nila. Over the bakod po kasi yung manggang yan. Kaya nagpilit talaga akong ipatanggal. 5. Diba? Laki na ng puno na yan. Hindi naman na po mapapakinabangan ang niyan eh. Ang bunga niyan kapag mataas, nakakainin na lang ng ibon. Diba? Ano pang magagawa niyang mangga na yan? Hanggang sa babagsak na lang yan sa bahay. Kakapinsala na lang. Buti pa yung mga maaabot mo na lang. Marami naman ng mga ngayon, manggang pwede mong pitasin kahit na siya. Maliit lang ang puno.